Napapansin nyo naman, mahilig tayo magpunta sa mga churches, sa mga cathedral, ganyan. Yung France po, hindi siya ganoon nakaka-intimidate. Ivan, bakit ka pa bumili ng Swiss Travel Pass kung meron naman palang city card? So, ang nangyari po sa atin, medyo spontaneous yung trip natin. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, dito sa vlog na to, this is a bonus episode na kung saan i-explain ko sa inyo yung itinerary, yung budget, mga personal travel tips, kung ano yung naging regrets natin, and also, mayroon akong mga tinanong na konti sa ating Instagram account, which is viewers din natin. If ever, kung nanonood po kayo dyan, hello sa inyo, ng mga Q&A all about Europe, kung ano yung mga gusto nyo malaman, ganyan. Dito po, sasabihin ko sa inyo kung magkano at i-reveal ko dito sa inyo kung magkano ang nagastos natin for 1 month sa Europe. Okay? So, ang travel dates natin, lalagay ko dito sa screen. Yan po ang ating travel dates. And alam nyo, nung bago pa lang tayo magpunta, ang ina-expect ko, ang maabutan natin doon ay medyo parang autumn pa, ganyan, ganung vibe. Pero, during na nasa Spain tayo at nung nakarating tayo sa Netherlands, parang papa-winter na po yung atake o yung mismong nararamdaman natin. Opo. So, basically, kung pupunta kayo ng Europe ng ganyang dates, is mag-ready-ready po kayo kasi medyo malamig na po. Okay? So, ang pinunta nating bansa ay Spain, Portugal, France, Switzerland, Liechtenstein, and Netherlands. So, yan po ang lahat ng bansa na pinuntahan natin. At lahat ng yan ay mix of budget and mid. Wala tayong luxury yung ginawa dito sa trip na to. Kasi medyo pricey siya, opo. At kapag kunyari pupunta naman ng Europe, gano'n naman talaga. Unless para medyo sa eastern side ng Europe pupunta, ganyan. Pero ito pong mga travel destinations na pinuntahan natin at kinover natin noong previous vlogs na napanood nyo ay medyo pricey po talaga siya. Opo, I can attest to that. Oo. So, ngayon, gusto kong sabihin muna sa inyo ang ating personal travel tips bago tayo magpunta sa total budget at sa Q&A at sa mismong itinerary. Okay? So, bali guys, nilevel lang ko siya. So, merong Spain, may Portugal, may France, may Switzerland, and Netherlands. Okay? So, yan po ay yung mismong tips natin personalized na sa each country. Tapos, sa bandang dulo, sasabihin ko naman sa inyo yung in general sa Europe. Okay? So, sa Spain, ang gusto ko pong sabihin sa inyo is number 1, be careful sa mga pickpockets and snatcher. Yun agad po ang sasabihin ko sa inyo. Kasi even yung mga taga doon na Pinoy na na-meet natin, yun din ang sinasabi. At even yung mga na-meet natin along the way, na viewers natin sa Spain, na viewers natin na na-meet natin sa France, is ganun din po ang sinabi na nasnatchan daw sila. So basically, hindi siya yung parang pickpocket lang. Alam niyo yung parang gaganyan lang. Hindi ganun. Sa Spain po, merong level na talagang mang-i-snatch. Grabe, unang part pa lang ng vlog, pero yun agad yung sinabi ko sa inyo. Pero mas mabuti na po na malaman nyo kesa naman i-sugarcoat natin, ganun talaga ang realidad doon. Opo. But huwag kayong matakot, basta always stay mindful lang sa mga belongings nyo. So, meron po tayong ginamit na pack safe na bag. So, if ever kung gusto nyo po yung bilhin, I highly recommend that bag. Pero hindi po ito sponsored ha, talagang super nagandahan ko lang siya kasi meron siyang lock na zipper. Ilalak pa yung zipper, tapos yung mismong zipper, meron pang locker. Medyo nakakalito yung part na yan, pero kumbaga napakadaming lock po yun. Kaya if ever kung gusto nyo bilhin, yung link is nasa ibaba. Di po tayo affiliate nito ng PackSafe disclaimer, okay? Talagang gusto ko lang talagang i-recommend sa inyo yun kasi maganda talaga ang lahat ng bag sa PackSafe. Meron siyang RFID blocker, at kapag kunyari yung card nyo, hindi kayo mananakawan, like itatap na ganon, okay, walang ganon, basta nasa bag nyo siya, okay? Number 2, in Barcelona, it's best to stay around Plaza de Catalunya. Okay? So, dyan po sa area na din tayo nagstay. And ang medyo downside lang niyan is medyo pricey po doon. Pero kung first time visitors kayo, visitors, ganyan. So, kung first timer po kayo, mas maire-recommend ko sa inyo na magstay kayo dito sa Plaza de Catalunya because andito na po lahat. Like from here, pwede kayong maglakad going sa Casa Batlló, pwede kayong maglakad sa mga ibang mga restaurants, sa mga establishments, sikat na area sa Barcelona, at
meron din kung mismong train station na sasakay lang kayo and even bus. Okay? Lahat yan po ay mapupuntahan nyo. Kasi pinaka-center, parang ako, feeling ko, pinaka-center talaga yung Plaza de Catalunya. Okay? So, yung hotel po natin doon is ang Hotel Ginebra. Again, yung link, ilalagay ko na lang sa ibaba para mabook nyo mabuti. Mamaya na yung price reveal nyan. Okay? In Madrid naman, stay near Sol or Recoletos. Okay, so yun po ang maire-recommend ko sa inyo. Kung gusto niyo talaga ng talagang sentro na vibe talaga, yung tinuluyan natin, okay siya, pero hindi po siya kasi ganoon ka-center. Kasi merong ibang mga factor na kunyari, malayo siya pero mura. So dun tayo pumunta sa malayo pero mura. Okay? Medyo malayo, I mean, medyo konting-konting layo lang naman pero mura. Kasi guys, nagtitipid tayo doon sa part na yun sa Madrid. Okay? And for easy access to day trips, ang piliin nyo is ang Atocha area. Maganda po ang Atocha area sa Spain. I mean, specifically sa Madrid. Like, nung tayo po ay sumakay ng train from Barcelona Sands, going to Atocha yon sa Madrid. Okay? So, andun na lahat. Very center kapag gusto nyo magpunta ng iba't ibang lugar outside Madrid. Yun po ang best talaga na lugar. Okay? Para madali na. Number 4, get a transport card in each city. So, number 1, doon po sa mismong Barcelona, kumuha tayo ng Ola Barcelona card. Yung link, ilalagay ko sa ibaba. So, yan pong Ola Barcelona card, ang ginagawa niyan is bibigyan niya kayo ng access sa mga trains, sa mga buses, ganyan, with certain period of time. And ako nagustuhan ko siya, to be honest, pero parang for me, okay lang siya ata pagka bibili kayo ng isa lang, ganyan, isang araw lang. I mean, good for one day, yun yung paglalabas kayo talaga sa mismong sentro. Dahil guys, yung Barcelona medyo kayang-kayang lakarin. Super walkable city talaga siya. Super walkable. Yun yung medyo akala ko malalayo. Kasi kapag ka sa mapa, titignan nyo, medyo malayo siya, naka-zoom out. Pero ang lapit lang. Kayang-kayang lakarin, okay? So, yun po. Ang i-recommend ko sa inyo, mag-Ola Barcelona card kayo. If ever, kung gusto nyo, one day lang, tapos yung the rest, ilakad nyo. Or pwede naman kayong kumuha ng single journey ticket. Andun din yun mismo sa train station, okay? Next, kapag ka naman transport card naman sa Madrid, ang ginawa po natin is bumili tayo ng mismong card. Yung mismong card nila na color red. And ang ginawa natin, nag-load tayo doon ng 10 journeys. Okay? So, yung 10 na yon parang kumbaga 10 na sakay siya. Ganyan. So, sulitin nyo yun, i-maximize nyo yun, tansyahin nyo. Then, kapag ka naubos, bumili na lang kayo uli ng bago or single journey. Okay? So, yun naman ang magandang tip doon sa Madrid. Next, book tickets in advance. So, guys, dito po sa Spain, napakasikat po ng mga tourist spots. At ang gusto kong bigkasin tuloy, gusto kong sabihin sa inyo ay ang Sagrada Familia. Yung Sagrada Familia is yun po ang sikat na tourist spot sa Barcelona. Ilalagay ko din yung picture sa mga hindi pa po nakakaalam. If ever, yan po dapat magbubook na po kayo ahead of time. Kasi during the time na nagbook tayo, mayroon ng mga ibang time slot na hindi available. And fortunately, yung gusto natin available pa. Ganun siya kalala, guys. Kaya again, pagka pupunta kayo sa Sagrada, mag-book kayo 1 month before, 2 months before, ganyan. Yung link ilalagay ko sa ibaba para mabilis nyo na lang mahanap, okay? Yan pong ticket na yan, kapag ka mag-book kayo, kasama na dyan yung admission ticket and also kasama na din dyan yung audio guide. Okay? Yun po yun. Kapag ka naman kunyari, sa Madrid naman, ang medyo mabilis pong ma-sold out doon is yung Royal Palace. Pero, yung Royal Palace nila, meron din ng walk-in pero mahaba nga lang ang pila. Okay? So, yun po. Kapag kunyari Spain, book tickets in advance. Again, lahat po ng ating ginawa sa Spanya, ilalagay ko sa ibaba para mabook nyo na yan right away. Okay? Next, Portugal. Next naman is sa Portugal naman tayo. So, meron akong 5 gustong i-share sa inyo. Number 1 is get a Lisbon travel card for free attractions and also sa mga transportation access. So, pwede yan sa trams, pwede yan sa bus, and also pwede din po yan sa trains. Okay? So, itong Lisbon travel card, kung napansin nyo, nung pagpunta natin, 3 days lang kasi tayo sa Portugal. And niredeem lang natin siya nung mag-explore tayo. Kasi, hindi po siya yung tulad ng iba na kapag kunyari niredeem nyo at kung kailan nyo lang gagamitin, saka siya tatakbo. Okay? Saka magpa-process yung mismong 24 hours. Ang mangyayari, once na niredeem nyo yung card na yon is automatic, parang pwede na siyang
kumbaga yung 24 hours, tatakbo na agad. So, ang ginawa ko, okay, hindi ko na muna siya ni-redeem. Nag-Uber na muna tayo from mismong airport nila going sa hotel. Then, ang nangyari, doon naman sa city center, pwede siyang i-redeem din doon. Doon na lang natin ni-redeem, guys, saka natin ginamit. Okay? So, super okay niya, guys, if ever, kung pupunta kayo sa mga attractions. Yun nga lang, medyo hindi maganda yung pagpunta natin doon dahil yung dalawang famous na spots is sarado. Pero kapag kunyari magpupunta kayo, kasama naman yung entry o admission ticket doon sa mismong lugar na yan, okay? And ang pinakamaganda dyan, guys, makakasakay kayo sa trams. So, yung tram 28, pwede nyong sakyan. Super famous niyan sa Portugal. And lahat ng trams doon, pwede nyo ding masakyan. Included na doon, okay? And guys, yung mismong Lisbon travel card na yan, pwede nyo din gamitin yan sa Sintra and Cascais. Okay? Kapag pupunta kayo kunyari ng Portugal, tapos mag-stay kayo doon for 4 days and 3 nights, pwede nyo gamitin yung card na yon. Possible na kunyari mag-day trip kayo from Lisboa o Lisbon going to Sintra or vice versa, ganyan. Kayo bahala. Okay? And number 3, hindi ko to nagawa pero gusto kong i-share sa inyo tong tip na to. Okay? Kung kayo po ay magpupunta kayo sa Portugal, pwede kayo magpunta sa Porto at Fatima. Actually, medyo kulang nga lang talaga yung time natin. Pero gustong-gusto ko talagang mapuntahan natin, guys, yung Our Lady of Fatima. Kasi as a Roman Catholic, talagang napapansin nyo naman, mahilig tayo magpunta sa mga churches, sa mga cathedral, ganyan. Yun nga lang, talaga kapos talaga sa oras. Kaya hindi natin siya napuntahan. But if you have extra time, pwede nyo puntahan yun. Porto and Fatima. Okay? Next, of course, super generic na to, nung tip na to para sa Portugal. Pero try the famous Portuguese tarts or yung pastéis de nata. Yun ang pagbigkas nila doon. So, super sikat niyan. As a person na ang pinupuntahan natin lagi before is mga Hong Kong, Macau, ganyan. Super sikat ng Portuguese tarts sa Macau. Kasi di ba nga, sinakop sila ng Portugal before. So, doon, kain tayo ng kain every time nagpupunta tayo sa Macau. Though 2 times pa lang naman tayo nagmamakaw. Diba? So, yun po. And last tip natin is, kung pupunta kayo sa Lisbon and even sa Porto, yung lugar po na yan ay super parang ma-hills ganyan. And also, yung mismong sahig niya is full of cobblestones. So, if ever kung pupunta kayo doon, wear a napakagandang sapatos. So, ito ilalagay ko. Papakita ko sa inyo. So, ang sapatos na ginamit natin doon is ito. So, if ever yung malambot na sapatos po ang inyong isuot, huwag kayong magsusuot. I mean, kung mahilig kayo mag-picture at gusto niyo ng aesthetic, sige, bahala kayo. Pero huwag kayong magsuot sana doon ng mga may takong or matitigas yung mismong ilalim ng sapatos. Kasi guys, sasakit ang paa nyo. Opo. Aside from papataas siya, na aakyat-akyat kayo, ganyan, is yung mismong cobblestones, yun ang medyo parang nakakapagpasakit palalo. Okay? Next, sa France. Sa France, yung personal tips natin dito naman is number 1, super basic lang. Ito kasi, kapag ginawa nyo to, ay magbabago na ang mood nila. Okay? Number 1, learn a few basic French words. Yan lang po. Learn a few basic French words na kung saan magbabago yung treatment ng mga local sa inyo. So, tayo personally, ang ginagawa natin kapag sa France tayo, bonjour. Yun agad. After nun, ngingiti na sila. Okay? So, huwag kayong ma-intimidate at huwag kayong huwag kayong matakot kapag pupunta kayo sa France dahil medyo minsan, yung approach nila parang medyo nakasimangot sila, ganyan, or what. Pero, mababait sila. Basta bonjour lang yung una yung bonjour lang yung una yung sabihin. Maintindihan na nila na turista kayo, ganyan. And yun, magiging good mood na sila. Number 2, avoid visiting museums on Mondays or Tuesdays. Some are closed. Okay? So, if ever kung pupunta kayo sa France, make sure na titignan nyo yung operating hours ng mga pupuntahan nyong museum. Okay? Yung mga Louvre at yung mga iba pang mga tourist spots dyan and even yung mga libraries, i-check nyo lahat. Not only museums, even libraries na mga sikat dyan, i-check nyo. Kasi sayang naman kung pupunta kayo at i-assign nyo yun sa day, tapos sarado pala. Yun yung medyo nangyayari sa atin sa iba na kapag kayo ng available time natin, pero sarado. So, hindi natin siya mapupuntahan. So, if ever kung gusto nyo talaga yung specific museum na yun, always check Google Maps or even yung official website nila. Okay? Next, beware of pickpockets in crowded metro lines and around the Eiffel Tower
and Arc de Triomphe. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo. Hindi ko pala nalista yung Arc de Triomphe dito sa listahan, pero kasama pa yung Arc de Triomphe. Bakit? Kasi guys, yung mga nababalitaan po natin ng mga nananakawan, yung cellphone, kunyari hawak na ganyan, tapos biglang hahablutin kapag ka magsasara na yung mismong pintuan ng train. Totoo po yun, opo. So, if ever kapag pupunta kayo sa Paris tapos sasakay kayo ng metro, wag po kayong hahawak ng cellphone nyo kapag nakabukas yung bintana or nakabukas yung pintuan, kasi baka mamaya kapag magsasara siya, yung tipong papasara saka palang hahablutin yan. Don't do that, okay? If ever kung kinakailangan nyo talaga mag-cellphone, hawakan nyo mabuti, maglagay kayo ng tali, ganyan-ganyan nyo para safe. Yun naman ang okay doon. And kapag ka naman sa Eiffel Tower, may mga mang-i-scam sa inyo dyan. Even nung pagpunta tayo sa Trocadero natin na experience yon, may scammer doon. So, kapag ka po ganyan, huwag niyong pansinin at mag-ingat kayo. Yung valuable things nyo, ilagay nyo sa harapan nyo, and also use PacSafe bag. Yung link again, nasa ibaba. Bahala na kayo kung yun ang gusto nyong bilhin, or pwede kayo pumunta sa The Travel Club Philippines. Madami dong ino-offer na mga PacSafe products. Or kung gusto niyo ng mga ibang style na wala doon sa Travel Club Philippines, is sa mismong website na kayo magpunta ng PacSafe. Okay? And next tip po natin is tap water isn't served automatically. At meron pong dapat kayong bigkasin para mabigyan kayo ng tap water. Which is ito, ilalagay ko na lang dito. Baka mamali tayo eh. So, if ever kasi yan, yung nasa notes natin yan guys, tapos pinapabasa ko lang na gano'n. Bonjour! Gano'n ang ginagawa ko. Tapos yun, naintindihan na nila. Pero kapag ka naman hindi gano'n, sinasabi ko lang, do you have tap water? Tap water? Tapos okay na yan. Okay? Hindi naman sila masusungit. Basta sabihin nyo lang na ganyan and full smile. Please. Ganyan. Okay? So, number 5, embrace the local rhythm na late dinners and also slow service kasi part yun na experience nila. Bakit yung sinabing slow service? Kasi guys, may time na super tagal po sa inyo talagang isa-serve yung mismong pagkain. Tapos nanamnamin nyo yan. Syempre, ganyan. Tapos kapag katapos na sasabihin natin, bill out, ganyan, bill out. Matagal din sa inyo ibibigay. Matagal din sa inyo ibibigay yung pinaka-bill. Yun naman yun. So, part yun ng sistema sa kanila at ganun talaga. Okay? So, number 6. Nasabi ko na pala ito ng number 1. Pero ang nakalagay kasi dito, always start with a bonjour when speaking. Okay? So, dapat kapag kunyari, makikipag-usap tayo. Kahit kanino guys, kahit feeling nyo Asian siya. Basta sabihin nyo, bonjour, ganyan, bonjour. Ganyan, pwedeng, bonsoir, bienvenue à Paris. Oh, yun lang ang alam ko talagang salita na ano eh. So, yun. Number 7, yung France po, hindi siya ganoon nakaka-intimidate as you think. As everyone think. As every one of us think. Kasi nung before talaga, nung bago tayo magpunta, nung January 2025 or last part pala ng December something ganyan. Kasi dun tayo nag New Year's Eve, 'di ba, sa France before. Natatakot talaga ako, guys. Natatakot talaga ako na magpupunta tayo sa France kasi nababalitaan natin yung mga pickpockets, yung mga snatcher ganyan. Pero kapag kunyari mag-iingat kayo, magdodoble ingat kayo, magiging handa kayo pagpunta doon, tapos madami kayong mga protection na gagawin, ganyan, sa harapan yung bag, ganyan. Hindi naman siya ganoon nakakatakot pala. And also, kapag nandun kayo, alamin nyo na yung mga kung saan kayo pupunta, alamin nyo yung mga scams, ganyan. Sinabi ko na po doon sa first episode ng Paris vlog natin kung ano yung mga scams. So, panoorin nyo na lang yung vlog na yon. Sinabi ko na doon yung full list ng scams. Wag po kayong papatol doon para hindi kayo mapagtulungan nila. Okay? So, yun po ang tip natin doon. So, next, sa Switzerland na. Sa Switzerland, medyo madami tayong tips na naranasan natin because at tagal natin doon. So, Switzerland po, 14 days tayo in total. So, sulit na sulit natin ang Switzerland talaga at ang pag-explore doon, though hindi pa natin siya naikot as a whole. Alam nyo yun, hindi pa natin siya naikot ng buong buo. So, number 1, of course, get the Swiss Travel Pass. Itong Swiss Travel Pass, ito po ang magbibigay sa inyo ng access sa lahat ng trains, trams, buses, and even museums. Bibigyan kayo ng free access sa mga museums, bibigyan kayo ng free access sa mga transportation systems nila, pero meron po dito mga ibang mga scenic na trains na magkaka 50% off lang kayo or discount. Kasi hindi siya parte ng parang kasama dun sa mismong catalog nila. So, ang mangyayari, kunyari, merong mga train na ganon na medyo mahal talaga. Kunyari, 12,000 pesos.
Kung kunyari may discount lang na 50% off, ayan, at least 6,000 pesos lang ang inyong babayaran. Though yung iba is Swiss half fare card ang binibili nila. Pero ang may explain ko lang sa inyo is yung Swiss Travel Pass kasi yun lang yung may karanasan tayo. And super sulit siya. Tapos sa mga museums is super nagamit natin siya. Kasi guys, pasok tayo ng pasok, hindi na tayo nagbabayad. Ang sarap ng feeling na kapag ka nandun kayo, papasok na lang kayo, okay? And even sa mga train, sa mga bus, kapag kunyari, sisitahin tayo. Wait, baka dito pa nga yung ano natin eh. Check nga natin. Ayan! Wait. May nag-message. Tanggalin ko muna yung message. So, ayan no, andito pa nga yung Swiss Travel Pass natin. Ang ginagawa ko guys, kapag kunyari, i-check sa atin to sa mga train nila or sa mga buses nila. Though sa bus hindi nag-check eh. Pero doon sa trains, nag-check talaga. Like intercity trains, ganyan. So, pinakikita ko to. Ayan, ni-scan na ganyan. Then, may time na hinahanap nila yung mismong passport natin to validate kung ano yung naka-declare na pangalan dito sa QR code na to, tapos kung tama ba, kung sino yung gumagamit, which is tayo, ganyan. So, okay. Again, yung presyo po ng Swiss Travel Pass is nandun sa mismong first episode din ng Switzerland vlog. Panoorin nyo na lang. So, ito po kasi pinaka-bonus episode kung first time nyo ito napanood. And yung link naman ng pagbubook nito, ilalagay ko na lang sa ibaba para directly nyo nang makikita yan. So, meron po dyang 3 days, 4 days, 8 days, ganyan. And even 15 days, tayo, 15 days yung binili natin. Kasi nga, 2 weeks tayo doon. So, yun po. Okay? Next, traveling within Switzerland is easy. No seat reservations needed. Medyo connected na yung sa sinabi ko kanina. So, wala po talagang reservation. Uupo-upo lang kayo doon. But kapag kunyari, pupunta kayo from France, excuse me, or Gare de Lyon, tapos papuntang Basel or papuntang Zurich, ganyan, yun po, may bayad po yun. At, syempre, may bayad siya. And again, mention seat reservation. So, kapag ganon, kinakailangan sa specific seat talaga kayo magpunta. Pero kapag kunyari Basel to Zurich HB, wala na po yun na seat reservation. Free seating na siya ang atake dyan. Okay? Next, number 3, Zurich and Interlaken are great base options. Kayo na bahala kung saan nyo gusto dyan mag-base. Pero tayo po, nag-base po kasi tayo sa Zurich, sa Interlaken, nag-overnight pa tayo sa Zermatt and also Geneva, which is yun yung pa-exit natin sa Switzerland. Pero kung ako po tatanungin nyo, Zurich and Interlaken. Pero Ivan, kung isa lang, saan mo maire-recommend? Isa lang ang magiging base kasi yun lang ang gusto namin. Ang maire-recommend ko po sa inyo is mag-base na lang kayo sa Interlaken. Why? Kasi nagandahan ko siya. Ang ganda talaga ng Interlaken. Ewan ko if ever kung kayo po, nakapunta na kayo sa Switzerland, share me your thoughts kung ano yung opinion nyo kung saan the best magstay sa Switzerland as a base para makatulong sa mga ibang audience natin. Pero ako, Interlaken kung isa lang, pero kung dalawa, Zurich and Interlaken. Kasi kapag ka-Interlaken, pwede kayo magpunta ng Grindelwald, pwede kayo magpunta ng Jungfraujoch, pwede kayo magpunta ng Lauterbrunnen, Muren, and also yung mga iba pang karating lugar dyan. Okay? Next, combine your trip with a visit to Liechtenstein. O, diba? Kapag kami Swiss Travel Pass kayo, pwede nyo ding magamit yon sa Liechtenstein. O, diba? Hitting 2 countries in 1 pass. Yun ang nagustuhan ko dito sa part na to. And ang ginagamit naman na transportation system dun sa Liechtenstein is yung transportation. Connected siya sa network ng Switzerland. So, super okay. Walang babayarang extra additional take-off yan sa bucket list nyo sa mga countries. Okay? So, next, to save money, check if your hotel offers a city card for free transportation and discounts. So, basically po tayo, meron tayong free card na natanggap sa Interlaken at sa Geneva. Sa Zurich, wala tayong natanggap. Sa Zermatt, wala din tayong natanggap. Iniisip ko kasi ngayon, wala kasi tayong natanggap dun sa mga yon. Pero kapag kunyari pumunta kayo ng Basel, ganyan, at yung mga ibang lugar, i-check yung mabuti sa hotel nyo kung nag-o-offer sila ng transport card. Kunyari, Basel card, Geneva card, mga ganyan. So kapag may ganon, makakatipid kayo, malaking tipid siya. Okay? Malaking tipid siya para makapag-transport kayo from one place to another within specific area. Pero yung intercity, like kunyari lang to, from Geneva, pupunta kayo ng Zurich, hindi yun kasama. Okay? So, Ivan, bakit ka pa bumili ng Swiss Travel Pass kung meron naman palang city card na ino-offer? Ako po, ang thinking ko guys, ang thinking natin dito sa trip na to, itong Switzerland talaga yung pinaka-finukusan natin dito sa Europe trip. At mas gusto ko na parang kunyari, medyo relax, less hassle, ganyan. Wala na mga babayaran, sasakay na lang. Kasi for convenience, Swiss Travel Pass po talaga ang sagot. Okay? Yun talaga. Kahit balik-balik na rin pa lahat yan, Swiss Travel Pass, medyo mahal lang siya. Yung markup tuloy, yung upfront payment, pero super less hassle. Okay?
kapag ako, kunyari, mag-aasa tayo sa city card, so, paano yung papunta natin sa isang city, papunta sa isang city? Gagastos pa tayo. Sa isang city, papunta sa isang city, gagastos pa tayo. Sa isang city, papunta sa isang city, gagastos pa tayo. Pero pag kami Swiss Travel Pass, no need to pay extra. Lahat kasama na. Yun nga lang, medyo masakit sa bulsa, pero yun po talaga, mahal talaga ang Switzerland. Alam naman natin na one of the most expensive countries in the world ito. Okay? So next, they use CHF or Swiss franc, not euros. So medyo malilito kayo dito kapag kunyari nagpunta kayo doon na mababago na hindi na EUR ang gagamitin nyo, kundi CHF. So yun, nung unang punta natin medyo nalilito tayo, pero okay lang yon kasi widely accepted po ang Visa card doon. So, ang ginagawa ko, kapag ka medyo big payment, is yung pinambabayad natin is ang ating credit card. Pero kapag kakain-kain lang, GCash card po ang ginagamit natin. Okay? So, yun lang naman. Next, one of the safest countries ito in Europe. So, I know, karamihan sa inyo, alam naman na to. Pero ganun talaga. One of the safest countries in Europe talaga, ang Switzerland. Doon wala kayong mararamdamang takot. Wala kayong mararamdaman na parang kunyari, guys, is merong manghahablot sa inyo, magnanakaw sa inyo. Sabi ko nga sa sarili ko, Diyos ko, kapag ka nandito, parang mas kaya pa akong pasweldohin ng mismo mga tao dito sa Switzerland. Guess yung point, yung parang feeling ko, grabe ang yaman-yaman nila, tapos ba't pa ako matatakot, mas mayaman pa sila sa atin dito, ganyang level. So yun po, super the best ang Switzerland. Kung natatakot kayo, super the best talaga siya na itry nyo at experience nyo. Okay? Next, food is expensive. So if ever kung nagtitipid po kayo, kumain kayo sa Co-op at Migros. Okay? Over the past few days, nakakatanggap tayo ng comments na bakit Ivan diyan ka kumakain sa supermarket? Bakit hindi ka mag-try ng mga restaurants? Ganyan. Pero alam nyo, ang point ko dito, guys, 1 month kasi trip natin. So, kailangan din natin magtipid. Hindi naman pwedeng lagi tayong gastos ng gastos po. Opo. So, ang nangyari, during the part ng Switzerland, nagtitipid na tayo talaga. Kasi ang mahal eh. Ang mahal talaga sa Switzerland. Hindi naman unlimited po ang budget natin. So, might as well, kung nagtitipid kayo at kung budget traveler kayo, kumain kayo sa Co-op, meron dyan mga ready-to-eat products at pwede din sa Migros. Okay? So, if ever naman, kung naka-Airbnb naman kayo at pwede kayong magluto, pwede kayong bumili doon ng mga products na lulutuin nyo sa lugar nyo. Okay? Mas mura siya ng di hamak talaga. Like, literally. And, yun po. Yun ang maire-recommend ko sa inyo. Mahal talaga pagkain talaga sa Switzerland. Grabe. Yun talaga. Wala akong masasabing iba, kundi yun lang. Next, trains are better option than domestic flights. Kapag po kunyari, magte-train kayo kasi makikita nyo yung scenic na ruta ng mga train, ganyan, yung mga puno-puno, yung mga may snow-snow dyan, ganyan, makikita nyo lahat yan. Pero kapag ka-train, makikita nyo nga ganun, babagsak agad. I mean, tataas na ganyan, tapos babagsak agad. Pero iba yung train na mafe-feel nyo talaga yung mismong scenic route. So yun, mas pro-train ako talaga, mas ma-appreciate nyo yung moment. Nandun na lang kayo, mag-train na lang kayo. Okay? Medyo, yung iba nga, medyo matagalan lang. Pero parang mabibilis lang minsan, mga 3 hours lang, ganyan. Isipin nyo lang, yun ang pahinga nyo, matutulog kayo ganyan. Tapos, andun na kayo sa lugar niyan. And ang last tip natin, most shops sa Switzerland are closed on Sundays. So, yun lang ang problema. Naalala ko na nagpunta tayo sa Switzerland. Grabe, Sunday ang unang baba natin doon sa Wallis Island area at sarado talaga siya. Kaya hindi ko alam kung makakakain pa tayo. Buti lang may nakita tayong bukas na Burger King. So, kumain na lang tayo doon, di ba? So, ganun lang po siya, kadali. And, napagtagumpay na natin ang Switzerland. Super love ko talaga ang Switzerland. Top 1 po natin sa lahat na napuntahan natin. Again, lahat po ng mga activities na ginawa natin at binook natin ng hotel sa Switzerland, yung link ilalagay ko sa ibaba para same-same tayo ng atake. Okay? Next naman guys, Netherlands na tayo or yung last leg natin dito sa ating Europe trip. And to be honest, alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo na super bilis lang na nangyari sa Netherlands natin. Kasi aside from super konti lang ng days natin doon, medyo last leg na kasi siya. So nahilo tayo sa mga nangyari doon. At medyo, kasi guys, ang nangyari nung nasa Netherlands tayo, may rally. So super daming tao. Kapag kasi super daming tao guys, medyo minsan nafe-feel ko parang nasa-suffocate ako. Talagang dikit-dikit na ganyan. So, yan yung first day. Tapos nasabayan pa na kapag ka po kasi nasa Netherlands is medyo may smoke doon. And alam naman natin na yung smoke doon is mostly from marijuana. So yun, medyo nahilo talaga ako. Nahilo akong ganyan. Though I love Netherlands, don't get me wrong, babalik tayo dyan. Pero during that time, siguro dahil sa super pagod natin sa mga unang part, tapos nahilo na tayo sa part na yun. So yun, sabi ko nga sa sarili ko, grabe, 1 lang yung nagawa nating vlog sa Netherlands. Parang feeling ko, nakakalungkot talaga siya, like literally. Pero wala, yun talaga ang nangyari, okay? So yun po, ngayon sasabihin ko na sa inyo yung personal tips natin. Number 1, the country has a wide range of food options from different cuisines. So
doon ko nga lang nalaman, nung dinala tayo ni Ate Kai. Hi, Ate Kai! Hello, shoutout sa'yo. Thank you for the gifts. So, meron siyang dinala sa atin, Surinamese cuisine na ino-offer doon. So, yun. Meron doon. Meron ding Chinese. Meron ding parang walang Filipino. Filipino lang wala ako nakita, pero meron dong Indian, meron dong Thai, meron dong Korean, meron dong Japanese, ganyan. Meron din naman sa Switzerland at France, Portugal, ganyan. Pero ang masasabi ko lang, super wide talaga sa Netherlands. Like, hindi kayo magsasawa. Western food, napakadaming option sa Netherlands. Super. So, kapag kunyari nagugutom kayo sa lahat ng pinuntahan natin, magpunta kayo sa Netherlands, lahat andun. I mean, specifically Amsterdam, kasi yun lang naman yung explore natin. Number 2, in touristy areas, you may smell smoke. Bring a mask if you are sensitive to it. Yan. Kasi sabi ko lang sa inyo nung unang part. Medyo naging sensitive tayo sa part na yun. Kasi guys, parang naninikip yung dibdib ko dun eh. Ganong level talaga siya. Tapos siguro patong-patong, pagod, ganyan. Tapos hilo kasi ang daming tao talaga. Rally kasi nangyari eh. So ito, papakita ko dito yung video. Though yan, medyo maluwag na dyan. Pero isipin nyo, meron tayong train station sa Central ata yun. Pumunta tayo ng dikit-dikit talagang level. Tapos nasiksik tayo sa pinakagitna. Though wala akong problema sa may mga rally. Pero grabe talaga. Naapektuhan yung araw natin that time. So yun po, mag-bring kayo ng face mask. Kasi, yun, may mga smoke siya, okay? I mean, kung hindi kayo sensitive doon, okay, go, ganyan. So, yun po. Number 3, you can use Visa card when riding train. So, tayo po, ginagamit natin doon is GCash card, pero valid din po doon ng GoTime, ganyan, in any Visa card, kayo bahala kung anong gusto nyong dalhin, pwede din credit card nyo, ganyan, okay? So, napakadali, kasi yun lang ang ginamit natin doon. Number 4, get the I Amsterdam card to maximize your stay kung gusto niyo ng mga entrance sa mga museums and also yung mismong transportation system. Pwede kayong bumili nun. Yung link ilalagay sa ibaba if ever you want to book one. Then next, never walk on bike lanes. Yung mga nakamarka na red dun sa side na yon, dahil pwede kayong sigawan ng mga locals because yun ang daanan nila. Kasi tulad sa sinabi ko sa inyo sa vlog, mas madami po ang bike sa Amsterdam kaysa sa population nila. Ganun kadami. Daming bike. Kapag pupunta kayo doon, sa train station may bike, sa labas ng airport may bike ako nakita doon, hindi ganoon kadami. Tapos sa mismong labas ng hotel, ang daming bike, ganyan. Puro bike talaga. Magkano kayo bike sa Amsterdam, no? Hindi ko alam kung magkano. Hindi ko natanong o hindi ko na-research yung part na yun. Next is avoid taxis dahil expensive siya and medyo mabagal because of the masisikip na lugar sa Amsterdam. So tayo, hindi natin yung nakita. So ina-advise ko lang sa inyo na i-skip nyo siya or i-ignore nyo siya or huwag kayo mag-taxi kasi accessible naman siya via train. Okay? Next, don't take photos in red light district. Yung red light district po ay area po yun na kung saan alam nyo na kung ano yung meron doon. Kasi, kaya ko sinasabi ko sa inyo, kasi baka kasi puntahan ng iba sa mga adult or medyo mature audience natin, yung red light district, bawal po doon mag-picture. Tayo, hindi natin siya pinuntahan ng gabi, nakita nyo naman, kasi, I mean, solo traveler kasi tayo, medyo hindi ako comfortable kapag magpupunta tayo sa ganun ng gabi tapos mag-isa tayo, ganyan. So, hindi natin siya napuntahan. And, bawal mag-picture doon kasi yung iba babasain daw kayo ng tubig, magagalit daw, sisigawan daw kayo doon, ganyan. Or, babasain pa kayo ng ibang klaseng liquid na nagigets nyo siguro kung ano ibig sabihin ko, ganyan. Parang, ganyan yung mga babasain. So, if ipababasa sa inyo. So, if ever, kapag pupunta kayo doon, bawal mag-picture. Okay? And mas active po yon kapag gabi. Okay? So, ilalagay ko na lang dito sa mismong video kung anong oras active usually sa red light district doon and part po yun ng culture nila sa Amsterdam. Baka sabihin niyo, bakit ay ba sinasabi mo pa yan? Kasi yun po talaga, part talaga. Even may museum nga doon eh. Guys, may museum doon for prostitutes. Ganong level. Okay? And ang ating last tip, don't assume everyone uses marijuana. Okay? Hindi ganon doon sa Amsterdam. Hindi lahat, pero meron. Okay? And hindi lahat ng place pwedeng mag-marijuana doon. Hindi pwedeng ganon. Sa mga coffee shops, hindi pwede. Okay? So, yun po, kapag pupunta kayo doon, wag kayong mag-iisip na lahat ng tao nagmamarijuana, pero merong mga areas doon na mga pinagmamariwanahan nila, which is yun nga, yung mga napuntahan nga natin, mga touristy places doon. Okay? So, yun po ang ating tip sa Netherlands. And next, magpunta na tayo sa ating tip naman. General tip naman to for Europe. Ang ating tip naman po dito sa Europe ay meron tayong inihandang 15 or 15. Super dami niya. Ito po ay yung mga personal na experience natin na gusto kong sabihin sa inyo at yung iba dito is parang hindi natin na-apply sa trip natin at gusto kong mai-apply nyo. Okay? To make your life all easy. Number 1, travel light. Which is hindi tayo nag-travel light.
Alam niyo yan, medyo heavy packer tayo. Travel light dahil many po sa mga streets, sa mga metro, sa mga hotels ay stairs lang meron at walang elevator, which is sa Portugal nangyari sa atin yan. Buti lang mabait yung staff nila, tinulungan tayo, which is dalawa kami nagbubuhat naman. So yun po, travel light. Number 2, carry a universal adapter. So plug type C and F, yung mga most common na ginagamit doon. Hindi ko maipakita dito kasi nasa friend ko yung mismong universal adapter, pero yun po, magdala po kayo. Yung ginagamit natin is Momax 70 watts. So ilalagay ko na lang dito sa baba yung link para ma-purchase nyo if ever you want to buy it. And number 3 naman, keep coins sa pocket nyo, sa mismong bag nyo, ganyan. Dahil yung mga public toilets po doon, kailangan magbayad. Kapag ihi kayo para meron kayo, ito yung kamalian ko na hindi ko nagawa. Kasi, number 1, lagi tayong nagka-card, so wala tayong coins. So, kapag kunyari ihi tayo, wala tayong mahugot na ganyan. Pero kayo po, kung magka-cash kayo at may coins kayo, go. Magganyan kayo. At kapag kunyari naman, gusto nyo mag-CR, kapag kakain kayo ng lunch, kakain kayo ng dinner, please utilize the toilet or WC of the cafe, restaurant na kakainan nyo para mas makatipid kayo. Dahil naalala ko sa Switzerland, 1.50 ba? 150 or point something. Yung mismong ihian, guys. Ang mahal. Parang 100+ pesos, katumba sa pera natin. So sabi ko, oh my God, ang mahal talaga. Okay? Next, book train tickets early. So, especially sa mga inter-country trains. So, ang sasabihin ko po sa inyo, kapag ka po magbubook kayo, at nagbubook tayo sa Trainline application, pero may mga nag-advise sa atin sa comment section na meron din daw siya sa Klook, meron din daw sa trip.com. So, kayo bahala kung sa kayo magbubook. Pero personally kasi tayo, ang experience natin is sa Trainline. So, yun po ang maibabouch ko sa inyo or maire-recommend ko. Okay? So, sa mga trains po, meron siyang nagmamahal at nagmumura dahil hindi siya tulad nung mga trains sa Japan or sa Taiwan, ganyan. Or even sa Korea na parang kunyari naka-fix yung price. Doon po sa Europe, hindi. Mas malapit yung date ng travel nyo sa mismong pagbubook nyo, mas mahal, ganyan. Meron ding mas mura, ganyan. Paiba-iba talaga. So, might as well, i-book nyo na yan para hindi na mawala. Okay? So, yun po. Ganun po ang mangyayari. Then, next naman na tip natin, keep both digital and printed copies of your passport, tickets, and insurance if ever kung kayo po ay pupunta kayo ng Europe. Kasi mahalaga talaga yan. So, ako, guys, ang technique natin, sa isang note natin, naka-save lahat doon ng mga QR code, ganyan, at mga tickets. Okay? Pwede naman, nasa cellphone nyo lang dala-dala. Though kapag kunyari medyo nag-overthink kayo, ganyan, pwedeng i-print nyo na para mas mabuti at para mas may peace of mind kayo. Next, learn a basic phrases in each local language. So, yun po, malaki po ang magagawa nun. Again, tulad ng sabi ko sa inyo, pagka binanggit nyo lang yung bonjour sa France is napaka-laking mood ang maibibigay nun sa mukha nila. So, yun. Super the best nun. Next, stay alert sa mga pickpockets, lalo na sa metro, sa mga squares, ganyan. And also sa mga tourist spots. Yan po talaga ang hub ng mga pickpocketers, mga ganyan. So, doon, ang gawin nyo, kapag nandun kayo, doble ingat sa mga bag, ilagay sa harapan. Okay? Yun lang naman ang lagi kong ina-advise sa inyo para hindi kayo manakawan. Next, avoid taxi. Gamitin nyo po yung tram, trains, buses, or even pwede kayo maglakad. Depende kung gaano kalayo yung pupuntahan nyo. Okay? Next, bring a reusable water bottle. So, tayo may water bottle tayong dala-dala. Kung napansin nyo, meron tayong water bottle na ginamit natin sa buong trip natin. So, yun. Next time, try natin magdala ng magaan na tumbler. Wala kasi ko guys mahanap ng magaan na tumbler. If ever ko may marirecommend kayo, drop it down below. Ako na manghingi ng reco sa inyo. If ever ko meron kayo, ang bibigat kasi ng mga tumbler, mga bakal. So, if ever ko meron kayo marirecommend, i-drop nyo lang dyan sa ibaba. Okay? Next, don't overpack your itinerary. So, ang nangyari po sa atin, medyo spontaneous yung trip natin. Meron lang tayong outline na itinerary. Kung napapansin nyo, minsan nagbabago tayo ng itinerary. Ganyan, depende sa mood natin, depende sa super light ng mood, ng weather, ganyan. So, yun po. Huwag kayong mag-overpack, huwag nyo i-stress yung sarili nyo. At kung napansin nyo, medyo longer stay din tayo sa mga ginagawa natin. Like, for example, meron tayong trip sa Barcelona na medyo mahaba ang days natin. Sa Madrid, medyo mahaba ang days natin. Portugal, medyo maikli. Alam ko naman yan. Pero sa mga France, ganyan. Switzerland, and even sa Netherlands, medyo mahaba naman ang ginawa natin. Okay? Next, buy travel insurance. Kasi guys, kapag kayong mga healthcare ang usapan, ibang level na po yun. Dahil kapag kunyari, pupunta kayong abroad,
mahal po ang singilin talaga ng mga ospital dyan. Lalo na kapag kunyari, babayaran nyo ng buo, ganyan. So, might as well, bumili kayo ng travel insurance. And also, part na din dyan kapag may flight delay kayo, nawala yung maleta nyo, nanakawang kayo, ganyan. Or may mangyaring masama sa inyo, wag naman nating ipanalangin yan. Pero gets nyo ba yung point ko? For safety and peace of mind, bumili kayo ng travel insurance. So, tayo po, meron po tayong binili na. Itong binili natin, annual travel insurance na to. So basically, itong annual travel insurance na meron tayo is for 1 year siya na covered lahat ng bansa including Schengen countries dahil frequent traveler naman po tayo. Pero if ever kung ayaw nyo ng annual travel insurance, pwedeng ang bilhin nyo na lang is yung single trip, okay? So magsimula na muna tayo sa single trip. So yung single trip ito, sample lang to ha, single trip to kunyari sa Japan. So meron tayo ditong computation na for 3 days lang. Total of 3 days, ang babayaran lang is 269 pesos lang tong travel insurance na to. So, ilalagay ko dito. Ayan, ilalagay ko na dito lahat para babasahin ko na lang once na binabasa nyo din. So, yung light, medical expenses up to 500,000, hospital cash allowance, 2,000 pesos per day. Ayan, nabasa nyo naman. And madami pang benefits dyan. Kapag naman yung essential na bibili nyo, up to 1 million yung covered dyan na medical expenses. Tapos mayroon kayong cash allowance, 2,000 pesos per day, up to 10 days. Kapag naman yung deluxe, up to 2.5 million ang bibigay sa inyo and also 2,000 per day. Okay? So, check natin tong deluxe. Yung mga iba ditong mga thing. Wait lang. So, kapag kunyari ay kayo po ay nagkaroon ng baggage delay, up to 5,000 pesos ang inyong makukuha. Kapag missed connecting flight naman, up to 8,000 pesos. Kapag naman may flight delay, up to 50,000 pesos yung makukuha. Okay? So, yun po. Ganun po ang kinaganda kapag may travel insurance. And, ito naman, yung mismong atin naman ay with Schengen, guys, with Schengen countries. So, ang travel insurance na ginagamit naman natin ngayon ay ang Schengen na annual, which is covered din dito yung mga Asian countries, ganyan. Travel Joy po ito, yung link ilalagay ko sa ibaba if ever you want to book it. So, ang presyo po nito, 18,880.4 pesos. So, medyo pricey siya, pero 1 year naman to. Kasi guys, minsan nakakalimutan natin bumili ng insurance, opo. So, yun ang medyo negative side dun kapag medyo frequent traveler ka. Minsan, alam nyo, nasa aeroplano na ako saka tayo nag-i-insurance na ganyan. So, ito, wala na tayo iintindihin. Pag annual na yan. So, 18,880 kapag kasama yung Schengen countries. Kapag hindi naman po kasama yung Schengen countries ay, ito naman po. Pagka hindi naman po kasama yung Schengen countries is, ang babayaran nyo naman ay 9,389 pesos. Isipin nyo, 1 year na yan. Asian countries yan, except nga lang Japan, Middle East, Philippines. Pero kapag naman kasama naman yung Japan, Middle East na yan, is ang babayaran nyo naman is 9,960. Yung presyo ilalagay ko na sa video description para makita nyo mabuti. At yung link ilalagay ko na din dyan, yung link ng Travel Joy. At meron tayong special code. Meron tayong special code, guys, if ever you want to book this insurance. So, Ivan Insurance, gamitin nyo lang yan. At kapag kunyari magbubook kayo sa Klook po natin yan nakuha. So, pwede nyo i-apply. Makaka-discount kayo na extra aside from sa mga discount code pa na nahahanap nyo online. Okay? So, yun lang naman po dyan sa travel insurance. Now, let's proceed sa next tip, which is book major attractions online to skip the long line. Yun po ang mas maganda dito. Kapag kunyari nakabook kasi kayo, pero hindi nag-a-apply tong tip na to sa Royal Palace sa Madrid. Doon na ako nagulat kasi lahat ng nakabook mahaba din ang pila. So, sa mga iba pong mga attractions, kapag nakabook na kayo online, medyo mahal i-clear yung pila or mayroong specific line for you. Okay? At kapag kunyari kasi nasa sold out agad yung time na kunyari gusto nyo pumasok. So, again, book ahead of time. Next, expect quiet days kapag Sundays. Many sa mga shops at restaurant ay closed. Sinabi ko na yun sa Switzerland part, pero sinasabi ko lang din dito kasi pwedeng mai-apply yan sa in general sa buong Europe. Okay? Next, stay sa Central kung gusto nyo mas convenience, but medyo pricey. Kapag Central, ganun talaga. Medyo pricey talaga siya. At last but not the least, mag-download kayo ng Google Translate offline para sa mga signs yan, sa mga translation, ganyan. So, if ever kung pupunta kayong Europe, ang i-download nyo, French, Spanish, German, Italian, o kung ano pa man yan, depende sa pupuntahan nyo. At kapag kunyari naman ay mag-map naman kayo, pwede po ang Google Maps. Super accurate niya, pero yung iba ang ginagamit, City Mapper. Para kasing for me, mas gamay po natin ang Google Maps. Okay? Yun ang aking
gusto ma-recommend sa inyo ang mga personal travel tips natin sa Europe. And now, magpunta na po tayo sa itinerary, budget, at kung magkano nagastos natin dito sa Europe trip na to. Okay? So, let's begin! So, dito po sa ating Europe trip, nagsimula po siya ng September 8 at nagtapos siya ng October 9. Opo. 1 month po itong trip na to. And hindi ko nababanggitin dito sa part na to yung itinerary kasi guys, super magiging mahaba yung vlog. So, meron na lang akong link dito ng spreadsheet sa video description na ilalagay. Kung gusto nyo po makita yung full itinerary, i-click nyo na lang yung link na yan. Nandyan na lahat ng details. Okay? So, magsimula na muna tayo kung magkano na lang ang mga nagastos natin sa hotels, sa flights, sa trains, plus yung mga activities and tours na binook natin, at kung magkano yung nagastos natin o kumalta sa GCash card natin and even yung credit card at yung mga extras na binayaran natin. Okay? Ngayon, magsimula na tayo guys sa mga hotel na napag-stayan natin. So, medyo marami-rami to. So, sa Hotel Ginebra, yan po ang first na hotel natin. So, ang binayaran po natin yan is 26,128 pesos. Sa Barcelona yan. Next naman is Flat 5 Hostel at 19,955 pesos po ang binayaran natin dyan. Next naman is We Love F Tourist sa Portugal, 13,770 pesos. Next is ang Generator Paris, which is sa France to, 35,775 pesos ang binayaran natin dyan. Then next, Switzerland na, B&B Zurich Wallisellen, 31,606 pesos. Next is ang Hotel Rossley sa Interlaken, 39,487 pesos. Next is ang Hotel Alfina, 3,584 pesos dahil overnight lang tayo dito sa Zermatt. Next naman is Hotel de Genève, 11,975 pesos. Tapos next naman is ang Meninger Amsterdam West, 29,047 pesos. Yan po ang mga naging hotels natin. And if ever, kung gusto nyo i-book yung mga hotels natin, again, yung link nasa ibaba, compiled na lahat yan, andyan na lahat. So, ito po yung price na kumalta sa ating credit card. So, kinumpute ko pa. Inintay ka pa talaga na kumalta siya kasi may iba, guys, na parang, ewan ko, nababago yung mga nakalista. So, ang presyo po ng ang total ng mismong binanggit kong price sa inyo is 211,327 pesos. Yan po ang ginastos natin sa hotel. Pero again guys, kung kayo po ay okay lang sa inyo mag-hostel, ganyan, o meron pa kayong mas murang mahahanap, much better. Pero so far sa hotel, yan po ang nagastos natin. Again, 211,327. Next, sa flights. Sa flights naman po, ang ating flight ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 flights po in total, kasama na yung mga layovers dito. So, yung Emirates po, September 8 siya nangyari. Ilalagay ko na lang dito yung description sa ibaba. I mean, yung full details. So, Manila to DXB and DXB to Barcelona. Then, Amsterdam to DXB and DXB to Manila. So, in total, ang binayaran po natin doon is 67,979 pesos with 30 kilos baggage allowance. Yan po yung sa Emirates. Tapos next naman is yung sa Top Air Portugal, which is September 15 siya, from Madrid to Lisboa o Lisbon, 13,978 pesos with 23 kilos na baggage allowance. Yun po yun. Next, Top Air Portugal din. Lisbon din siya, going naman sa Orly, which is sa Paris way to 8,014 pesos with 23 kilos na baggage allowance. Tapos next naman isang KLM, which is itong flight natin sa Geneva to Amsterdam, 9,559 pesos with 23 kilos baggage allowance. Yan po ang mga nagastos natin. So, ang total price po ng flights natin is 99,530 pesos. Ang mahal. Opo, medyo pricey talaga siya. So, next, sa train naman, ang ating pong nagastos sa train from Barcelona to Madrid. So, Barcelona Sands to going to Madrid Atocha, 3,975 pesos. Then, next naman na train natin is ang Paris to Zurich, which is ang ating pong ruta dito. Gare de Lyon, papuntang Basel, SBB, then Zurich, HB. So, 9,420 pesos siya with a total price of sa train na 13,395 pesos. Yun po ang nagastos natin dito. Sa activities, medyo mahaba to. So, madami tayong activities na binook. So, lahat po ng ito ay binook po natin sa Klook. Okay? So, basically, if ever kung gusto nyo, yung link nasa ibaba, book nyo lang yan. Bahala kayo guys so ano yung magugustuhan nyo. Okay?
So number 1, Ola Barcelona card, 2,273 pesos, 4 days unlimited pass yan. Next naman yung Airbus Barcelona Airport Bus, 630 pesos. Next naman is yung Sagrada Familia, 3,136 pesos. Next naman is yung Casa Batlló, which is 3,380 pesos. Next is ang La Pradera o Casa Mila, 1,991 pesos. Next, isang Parkway and Gaudi Museum, 1,922 pesos. Next, isang Paseo del Arte or Museum Pass, tatlong museum po yan, 2,651 pesos. Next naman na binook natin isang Toledo and Segovia Day Tour from Madrid, 3,650 pesos. Next, isang Lisbon City Card, 24 hours lang po ang binook natin dito. Ginamit natin ito sa Portugal. So, ito naman is 2,078 pesos. Next naman is ang Europe eSIM. So, itong Europe eSIM na to guys is unlimited data for 30 days, 3,291 pesos. Next naman isang private professional photoshoot sa Paris. 15 minutes lang to, pero okay na siya guys. Super budget na to sa Paris. 2,577 pesos. Next naman isang Seine River lunch. So, early dinner yung kinuha natin at center of the boat kasi yun ang mura. Yun ang mura, 6,869 pesos. Next naman isang Paris Disneyland. 1 day, 2 parks dated ticket with Premier Access Ultimate, 14,942 pesos. Though, again, ito pong sa Paris Disneyland, merong mas mura dito. Isang park lang ang papasukan nyo at walang access pass. Mas mura po yun, okay? Next, Swiss Travel Pass. Ito naman is yung unlimited access sa lahat ng trains, buses, trams, ganyan, within Switzerland network, plus yung mga museum for 15 days, 32,850 pesos. Next, sa Zermatt, which is Gorner Grat railway ticket. Adult siya with Swiss Travel Pass, which is naka-discount tayo dito. So, 5,329 pesos siya. Then, next is yung Tandem Paragliding in Interlaken. Tandem Paragliding, summer season yung pinili natin kasi summer pa yung month na naka-under sa atin. So, 14,355 pesos naman siya with a total price of sa lahat ng activities natin from Spain, Portugal, France, Switzerland, and Netherlands. So, in total po is 101,924 pesos. Guys, wait lang, hindi pa pala siya total. So, naidagdag ko yung Moco Museum and Blue Boat Canal Cruise kasi hindi ko siya naisama pala dito. Buti naalala ko bakit parang sabi ko, parang feeling ko may kulang. So, in total guys pala, ngayon, mas updated, 104,335 pesos po ang nagastos natin sa mga bookings natin sa Klook. Grabe, buti during pinifilm natin naalala ko. So, yun po yung pinaka-total price po ng ating na-book sa Klook. Okay? So, next naman sa expenses. So, ito po lahat po na mga in-avail natin during the trip. Like yung mga food, yung mga extra services, yung mga hotel tax. Lahat po, dito po siya nag-fall under. Okay? So, sa GCash po, ang kumaltas po sa atin is 86,053 pesos. Medyo pricey talaga siya. Then, next naman, sa credit card naman is 240 euros. So, 16,364 pesos. Usually, yung mga sa mga hotel tax, ito ang ginagamit natin, yung credit card. So, yan yun. Then, in total, ang nagastos po natin sa expenses is 102,417 pesos. Guys, isipin nyo, ang mura na po nito. I mean, isipin nyo, ang mahal na nito rather. So, nagtipid pa tayo sa lagay na to, okay? Nagtipid pa tayo sa mga pagkain sa Switzerland. May mga nagko-comment na nga sa atin, ba't tayo nagtitipid? Pero guys, isipin nyo, paano pa kapag kumain kayo na medyo mahal? So, mas malaki pa to, di ba? So, yan po ang nagastos natin sa ating trip or parang ito yung pinaka-pocket money natin, kumbaga ganun, okay? So, 102,417 pesos. Then, next naman sa mga extras naman, which is travel insurance, 4,313 pesos yung nagastos natin during that trip. Pero yung sinabi ko sa inyo kanina, in-avail na natin yon at sinishare ko na sa inyo yon para, guys, mabook nyo if you're interested, much cheaper. At kapag kunyari naman, kung yung annual naman, mas safe na siya at hindi nyo na makakalimutan. And yun kasi in-avail natin. So, ilalagay ko dito yung ating ayan, yan po ang ating kinuhang annual insurance if ever. And yung link ilalagay ko sa ibaba kung gusto niyo i-book, book it lang. Okay? Ganyan lang po siya kadali. So, next naman is Philippine Travel Tax. So, 1,650 po ang binayaran natin doon. So, ang total price po ng ating extras is 5,963 pesos. Okay? So, guys, magkano? Ito na.
Ito na ang sagot. So, budget reveal na to sa entire 1 month nating trip sa Europe. So, in total po, flights, 99,530 pesos. Hotels, 211,327 pesos. Tours, activities, ganyan, 104,335 pesos. Expenses, 102,417 pesos. At extras, 5,963 pesos. With a total price of, sa lahat po ng ating nagastos overall, no hidden charges, no hidden fees. Ito talaga yon. Nagtipid pa tayo sa lagay na to guys sa mga pagkain. Ang nagastos po natin is 523,572 pesos. Yan po. Actually, ito yung pinakamahal na nagastos natin overall sa lahat ng mga trips natin. Pero kung iisipin guys natin kasi, Switzerland yung half nito. Gets nyo yun? Switzerland yung half nito. And super haba din ng length ng trip. Pero for this price, parang tingin ko, medyo, ano na siya, medyo reasonable na ba siya ganyan guys? Kapag ka kasi mag-Europe kayo, mahal talaga. So, ito po yung nagastos natin. Pwede nyo naman itong mapababa kung kunyari sa mga hotels, ganyan. And also sa flights. Depende yan sa inyo, okay? So, yan po ang ating nagastos. So, yun po guys. If ever, kapag ka-interesado kayo sa lahat ng mga ganap natin, na mga nangyayari sa atin dito, lahat ng links and even yung spreadsheet nasa ibaba. I-book nyo na lang yan guys para magkamukha tayo ng itinerary. Pwedeng piliin nyo kung ano yung gusto nyo, kung ayaw nyo, ganyan. Okay? Now, gusto ko po naman i-share sa inyo yung mga sagot ko sa Q&A. So, kasi guys, nagpa-Q&A po tayo sa Instagram. So, meron po dong mga tanong at nagtanong doon na kung saan sasagutin natin ngayon. Okay? So, ito ay hindi natin to pinaghandaan yung sagot. So, very candid ang pagsagot natin ito. Very spontaneous, very, ano tawag yun? Ito pala, very on the spot. Yung pala ang tamang term. Okay? So, number 1 na tanong, ang nagtanong po nito ay si Girly. Okay? Would love to know your ranking of EU countries you like the most in your trip. Number 1 po, ang nagustuhan ko po talaga is Switzerland. Super ganda talaga ng Switzerland, ganyan. And the rest ng mismong ranking, ilalagay ko po dito. Okay? So, yung ranking po na yan, ay, ang ano dyan is yung ganda, yung kultura nila, ganyan. And also, yung budget. Lahat inano natin, guys. In-specify natin. Pero number 1 sa atin is ang Switzerland. Hindi ko pa final ngayon kasi during the edit na lang natin i-edit kung ano yung pinaka number 2. Pero ang number 2 natin, nagta-torn kasi between Spain and Portugal sa mismong ganda. So, yun po. Medyo nalilito pa ako doon. Ang pinaka-final, ilalagay ko dito. Okay? So, yan po ang ating ranking. Next, do you always carry your passport with you or iniiwan lang sa hotel? Lagi ko pong dala yung passport kasi napaparaning ako, baka mamaya biglang mapasok yung hotel, ganyan, or biglang masunog. At least, dala-dala natin passport natin. At yun naman po talaga dapat, at yun naman talaga din ang common practice. Tanong yun ni I am Wilby. Next naman, sabi ni June na Mabutas. Yan. How to transfer po from one country to another by bus or train. Hindi ko po masasabi sa inyo by bus, pero by train po. Lahat po ng instruction nandun sa mismong vlog, sa mga previous vlogs. And medyo kapag ka kunyari train, dapat magbubook kayo ahead of time. Okay? Next, tanong ni Mr. or Miss Estrel Bilio Ronald. Si Mr. for sure yan. Ronald eh. So, saan pong bansa sa Europe ang mas convenient ang public transportation? Lahat naman siya guys, convenient. Though, ang sagutin nila natin, safest. Ang safest is ang Switzerland talaga. Wala talaga. Unbeatable talaga yan. Pero convenient naman ako sa mismong Spain and even sa France. Pero sa Portugal, hindi gaano. Sa Switzerland, the best talaga. Netherlands, okay din siya. Though, parang for me, yung sa Netherlands, medyo nalito ako na part kasi merong iba na parang bababa ka pa, ganyan. Yung kumbaga, hindi siya ganoon ka-beginner friendly yung sa Netherlands. Don't fight me guys sa mga taga-Netherlands dyan. Parang medyo dun ako nalito sa lahat na napuntahan natin, pero na-figure out din naman natin. Okay? Next, sabi ni Mek Chanico, how did you get cash? Is it safe to do female solo travel? Tips on trains? Did you use Google Maps? So, sa cash, meron po tayong cash on hand, pero hindi natin siya ganong nagastos. So, ang ginagamit na natin is card and GCash card. So, safe ba for solo travelers na babae? Yes po, super safe. Tips on trains, naisabi ko na po yan sa mga previous statement natin dito sa vlog na to. Did you use Google Maps? Yes, pero yung iba ang sinasuggest is City Mapper. Next question ni RMR_GK5. Not EU question, how much do you prefer bago yung trip pag di pa alam ang expense? Tayo po kasi guys, meron tayong budget na inaalat.
So, sa budget na inaalat natin, alam ko kung magkano yung magagastos natin. Kaya sa pagkain pa lang, tinitipid na natin. Kasi nabook na natin lahat eh. So, sabi ko, okay, ito lang yung kailangan kong magastos sa atin na ganyan. At guys, yung budget natin actually, ang ina-expect ko talaga, parang medyo close to 600 ang magagastos. Pero, hindi natin siya nakuha. Hindi natin naabot yon, mas nakatipid pa tayo ng bahagya. Okay? So, meron lang tayong budget na inaalat for the trip. At yun, na pagtagumpayan natin yon. What more pa kapag kunyari kumain tayo ng mga mamahalin, diba? So, mag-over budget tayo. So, yun po ang mahalaga talaga. Mag-budget talaga ng mabuti. Okay? Next, sabi ni Dave Smith, how do you plan your European trips? And do you prefer a strict itinerary? So, yung itinerary po natin ngayon, meron tayong outline lang. Then, kapag kunyari ayaw na nating puntahan yon or meron tayong gustong ilipat, inililipat na lang natin. And again, yung link po nung mismong itinerary natin, nasa description. You can copy it or you can save it. Okay? Next, sabi ni Say All Rise. Sa Switzerland po, which season do you prefer? Winter or summer? Alam nyo guys, alam nyo naman po na talagang mahilig tayo sa malamig. So, tinry lang natin yung summer pero naabutan natin is autumn. Autumn na yung naabutan natin. Pero mas gusto ko pa rin yung winter. Mahilig talaga ako guys sa winter. So, personal preference siya. Hindi siya applicable to all. Kasi meron ako mga friends na ayaw talaga ng winter. So, might as well, depende sa inyo yan. Kung ano gusto nyo gawin. Next, how many times did you use Swiss Pass Travel? Swiss Travel Pass siguro ibig sabihin nito. So, did you maximize? Yes, na-maximize ko feeling ko. Kasi, kapag kunyari yung mismong isa-isa lang bibilhin, ganyan, or Swiss half fare card, aside from medyo hassle siya kasi lagi kang bibili ng ticket dun sa machine, is itong Swiss Travel Pass, sakay ka lang ng sakay. Alam niyo guys yung feeling nun, super convenient niya talaga. Kapag kami Swiss Travel Pass, sakay lang ng sakay, wala ka nang ibubook, makaka-discount ka pa, at yung iba, libre pa. So, again, yung link nasa baba. Next question, which EU country can you reco as a first-timer sa EU and female solo traveler? Walang pag-aatubili, ang naisip ko agad is Switzerland. Yun po talaga ang safest. Pwede na din kayo mag-Liechtenstein. And sinasabi ng mga friends kong iba, Austria daw. Pero, yun, di ko pa siya natatry. Next question, tip on how to film or take photos by yourself kasi di ba marami pong pickpocket. Kung napansin nyo sa Instagram, ilalagay ko dito yung ating Instagram account. Follow nyo po ako if ever kung gusto nyo malaman. Puro 0.5 po yung picture natin nung nasa Europe kasi mas madali siya kung naka 0.5 kang ganyan. So, hindi mo na ilalagay na ganyan sa tripod kasi hindi nakakatakot. Pero, sa Switzerland, pwedeng mag-tripod. At yung tripod po na ginagamit natin is ang Ulanzi MT44. Ilalagay ko dito yung link sa ibaba para pwede nyo i-ano. Super tibay. Promise. Next question, also how the train reservation works. Can you reserve online or should be in person? Ang maire-recommend ko sa inyo, mag-reserve kayo online and ahead of time. Ang pwede niyo pong pag-reserve ng tickets is sa Trainline, Owigo app, pwede din kayo sa Shape.com, at pwede din kayo sa Klook. Kayo bahala kung saan kayo mag-book. Pero, yung na-try natin, tayo po ay nag-book sa Trainline. Okay? Next question, ni Casey Geronimo, how to be safe in Europe, especially from pickpockets? Use PackSafe na bag, at aside from that is lahat ng bag ilagay sa harapan, lahat ng valuable things ilagay sa harapan, at maging alerto lagi sa surroundings. Next, sabi ni Geraldine _1122, hi Ivan, how would you suggest staying in Switzerland to get the full experience? Magstay kayo ng 2 weeks. Hindi magagawa ang lahat ng mga gawain sa Switzerland in 1 week. 2 weeks, yun po ang pinaka-ideal. Kaya nga meron yung 15 days sa travel pass eh. So pagka yun, nakompleto nyo, super solid na nun. Lalo na kung medyo hindi kayo nagre-rest, yung dire-diretso, atake talaga, ganyan travel, 15 days is enough. Pero 14 days okay na, pero yung 15 days kasi yun yung validity ng travel pass. Kaya sabi ko lang na yun para ma-maximize nyo. Next, what is the best and worst part of your EU trip? Unang pumasok sa isip ko habang binabasa ko to, yung best is nung nag-paragliding tayo. Kasi hindi ko guys iniisip na ma-overcome natin yung fear natin. Super saya sa feeling nun. Akala ko hindi natin magagawa. Actually, akala ko nung una nga baka mamaya ako mag-back out na naman tayo, pero hindi nangyari. Super saya nun. And ang mga worst, actually hindi worst, palitan natin word ng worst into regret. Sa mga regrets, isa-isahin natin.
Sa Spain, ang na-regret natin siguro is hindi tayo nagstay longer kahit parang ang haba na niyan. Parang mas gusto ko pa na mas mahaba pa natin na-experience yung lugar. Next naman sa Portugal, ganun din. Sa Portugal naman is nag-Lisbon lang tayo at 1 full day lang kasi hindi talaga enough. Ang ganda ng Portugal. So siguro babalikan natin yan soon pero siguro after 2 years na ganyan. So yun naman ang regret natin doon. Sana napunta natin yung Fatima, Porto, ganyan. Pero wala kasing time. Sa France naman, ang regret naman natin is tayo bumili sa kiosk or sa mismong machine ng mismong Paris Visit Card. Bumili tayo doon sa information desk. Huwag nyo guys gagayahin yung ginawa natin na yon. Regret ko talaga yon. Like literally, pag kami namimit ako na tao, sinasabi ko yun talaga regret ko. So if ever kayo po ay bumili kayo sa mismong ticketing machine, okay? So yun, panoorin nyo doon sa first episode ng Paris Vlog. Doon po natin yun pinakita. Next naman sa Switzerland, ang regret naman natin is hindi tayo nagstay longer sa Interlaken. Parang mas magandang magstay longer sa Interlaken. Yun lang naman. Tapos sa Netherlands naman, ang regret naman natin, hindi natin hawak yung sitwasyon pero natapat tayo sa super magulo na na day na super daming nangyari at parang nahilo na tayo dun sa part na yon. So sayang, babalikan natin yung Netherlands. Nagustuhan ko siya pero masyadong parang ang dami nangyari talaga nung day na visit natin. At siguro yung medyo hindi ganoon kagandang part is naabutan tayo guys sa mga transport strike, tapos rally sa Spain, specifically sa Madrid, Barcelona, France, pinakamalala, tapos Netherlands. Next question, sabi ni Den Vigat, what starting point and route would you recommend for first time travelers in Switzerland? Yun pong ruta natin. Yun na talaga yun. Yun na talaga yung parang i-recommend ko kasi yun yung parang dream route ko. Okay? Next question ni ako si _Jing2x. What EU country is budget friendly and safest to travel sa tingin mo? Again, hindi ko pa po masasabi kasi ang mga napuntahan pa lang natin yung mga pinanggit ko before, pero so far sa mga pinuntahan natin, parang ang pinakamura is ang Spain. Ewan ko, Spain ang pinakanamumurahan ko sa lahat ng mga nagastusan natin lately. Next question, sabi ni Mau Inhibitors, what are your thoughts on Eurail Pass? Bakit di ka po kumuha? Alam nyo ito, may mga nagre-recommend sa atin, Ivan, bakit hindi ka kumuha ng Eurail Pass? Makaka-discount ka. Ang sagot ko lang po dyan is number 1, ang target po kasi talaga natin is Switzerland. So, in our mind, parang ang gusto ko talaga, hindi yung ratatat Gusto ko yung medyo slow pace na travel. Kasi guys, minsan, because of the mga ginagawa natin, gumagawa tayo ng content, masyadong mabilisan, ganyan, may time na parang gusto ko mag-slow travel. Mag-slow travel kasi super non-stop po ang mga ginagawa natin, ganyan. So, personal opinion to ha, personal siya sa experience ko, hindi ito because of parang kapag ka magta-travel kayo, gawin nyo. Kumbaga kasi ang mindset ko dito sa Switzerland, parang bonus ko to sa atin because of sa non-stop trips natin this year, medyo slow pace, and also yung museum talaga, yung din na nagustuhan ko at less hassle kasi top lang tayo ng top. I mean, kapag ka kunyari merong scan, papakita lang na ganyan, hindi na tayo magmamachine, upo lang tayo ng upo, ganyan. So, mas prioritize ko yung Swiss Travel Pass than Eurail. Pwede kayo mag-Eurail, depende yan sa trip nyo. Kung kunyari, lilipat-lipat kayo ng country, pwede din naman. Pero during the time kasi na nagbo-book tayo, parang ito yung mas convenient sa atin. Yung parang separate, okay? Kasi may mga time na kapag nabook ko na yung Emirates flight, or yung ticket natin mapuntang Europe, pero yung mga iba doon kasi parang pabago-bago yung iniisip ko, dito ba tayo sa side na to, or magpapalit tayong ganyan, hanggang sa ganun na ang nangyari, okay? So, yun po. Mas gusto ko talaga yung Swiss na pagplanuhan before at puntahan. Kaya ganun lang nangyari. Tapos next, ito, sagot tanong to ni JM. Ni JM Banquisho. Of the countries in EU you've visited, which one's your most favorite? O, diba? May pag ganun-ganun. May pag ganun-ganun tanong. English! So, ang sagot ko lang po dito is Switzerland talaga. Pero, medyo gasgas na yung Switzerland sa mga sinasabi ko sa inyo. Ilipat na natin sa ibang bansa muna. Switzerland, then, para masasabi ko is Portugal and Spain. Yung tatlo na yun ang paborito natin. Ang ganda. Ang ganda talaga niyan. So, manifesting, makapunta pa tayo sa mga ibang European countries, pero so far, yun po muna. Next, tanong ni Lakshmi115. Hi, di ka ba natakot sa mga protesters sa EU countries? Any racial instances you encountered? Ayan, very timely. Hindi po ako natakot, pero nahilo ako because of sa super daming tao talaga. Hindi ko lang guys na videohan, off cam siya nangyari, pero super dikit-dikit po talagang level, like ganyang dikit-dikit talaga. So, yun, nangyari yun sa Netherlands. Tapos,
natakot doon sa France kasi doon merong protesters. Hindi po, pero nagka-hassle-hassle siya because of transport strike. But naiintindihan naman natin yun. Meron namang other option which is Uber. Tapos, yun yung mga nangyari. Sa Spain naman kasi hindi siya ganun ka-wild. Ano lang, medyo madami pang space, okay? Next, ano yung vitamins nyo? Always ako nagkakasakit kapag ka new place, lagnat, ganun. Kayo po. Ang vitamins ko po, araw-araw po tayo nagbe-Berocca. Kung di po Berocca, meron tayong vitamins sa Korea. Ito. Nirecommend yan sa atin ni Hazel. Yan yung mga pinagsasalin-salinan natin. At nag-Airceflora tayo for our chan. So, yun po. Kasi minsan nga, masakit talaga siya sa chan. Next question. Was it easy to go around Switzerland with a Swiss travel pass? Yes, super easy. Wala akong masabi, super the best talaga. Napakaganda talagang experience kapag naka-Swiss travel pass kayo. And the next question, last question na to ni Matt.David_ is paragliding in Interlaken #IvanDG approved? Ang sagot ko po dyan, yes, it is IvanDG approved. So if ever kung pupunta kayo doon, itry nyo. At kung tatanungin nyo ako, tatry ba natin ulit? Yes. Okay. Matapang na tayo sa part na to. Kayang-kaya na natin itry. Yun nga lang, medyo nakakahilo siya. Mas nahilo tayo sa part na yun. Okay? So, yun lang po, guys, ang ating summary sa mga trip, sa mga ganap natin sa Europe, budget, itinerary, and even yung mga personal travel tips. Yun po. At least, nasabi na natin ngayon, meron na kayong magiging guide. Kung meron pa kayong extra questions na hindi natin nasagot at hindi natin nasabi dito, feel free to drop it down below. At kung meron pa po kayong request na pupuntahan nating bansa sa Europe or valid ang Schengen visa, feel free to comment it down below at pwede natin yan i-consider soon. Nagbabasa po ako ng comment section. Malay nyo, babalik tayo next month, next year, or next year. Okay? Yun po. Maraming salamat. Again, this is Ivan de Guzman. Panoorin nyo na lang po ang ating Europe Travel Series at inilagay ko na po yan sa playlist. Again, Ivan de Guzman po para maging updated kayo sa ating social media platforms. Yung user handle ilalagay ko dito sa screen. Again, Ivan de Guzman. So, yun lang. Thanks!